Hey guys, isang mapagpalang araw at magandang buhay mga ka-GP. Muli dito tayo sa shop, no? Pag-usapan natin ngayon kung ano ba mga tools ang kailangan talaga. Kung ikaw magsimula pa lang sa modular cabinet maker na negosyo, mayroon nagtatanong kung madali lang ba daw gumawa ng modular at kung sakaling pasukin din ang pag-modular cabinet, anong kailangan mga tools ang importante. Parang kapagsimula. Siyempre, hindi naman lahat agad-agad. Andiyan na yung mga high-end ng mga tools, no? Mga power tools. So, magsimula muna tayo sa maliit. Lalo kung ikaw ay wala naman masyadong malaking puhunan. So, simulan natin sa maliit muna. Ang number 1 na kailangan talaga ng mga tools sa pag-modular ay, siyempre, number 1, pang-cutting, no? Dito tayo sa table saw. Ito. Kaya lang, minsan may kamahalan ng mga table saw. Kung wala ka nito table saw, kung halimbawa ang budget mo ay talagang medyo maliit, pwede naman circular. Pag circular ang gamit mo, gawin mo ganito, ilagay mo lang sa ilalim ng misa, tapos balik ka rin mo. So ito, circular saw lang ito, nilagay namin sa misa, tapos gagawa ka ng ganitong pins. Ito yung silbing guide for cutting mo. Parang may table saw ka na rin, pero hindi ganun kamahal kasi circular lang naman. Tapos ito na bibent dito, no, na ano din siya, kung pwede mo yung 45 degree ayon sa cutting mo, na-adjust din siya. Pero kung may extra budget ka, mas maganda naman talaga yung table saw kasi yung table saw mas madali siya yung gamit. Yes, yung pin niya, kung saan mo gusto niya, no? So mas maganda kung may table saw talaga. Tapos kung may cutting ka na, kailangan mo rin ang barina. Yeah. Importante yung barina kasi ito yung magsisilbing pangbutas mo para sa mga ganito. Hindi pwedeng pahit-pahit. Magbutas ka ng console, pagbutas ng console tinges. Hindi pwedeng mano-mano. Kasi masisira yung laminate. Lalo na, kadalasan sa modular kasi ay laminated, no? O laminate yung gamit na materialis. Hindi obra. Kailangan meron ka talagang table saw na maganda ang talim. O di kaya circular na maganda yung talim. Sa talim, kung anong klaseng talim ang gagamitin, meron tayong video dyan, no? Panoorin nyo na lang video na to. Pag-usapan natin tungkol sa gagamiting blade sa pag-cutting ng mga board. Anong klaseng blade ba ang tamang bibilhin? Ganon siya kakinis. Pag ito kakinis, pag binikita natin ito ng edge, maganda kalabasan. Balik tayo sa topic. Tapos, ito. Pero pwede naman itong barina rin, pero kung talagang may budget ka pa, mas maganda yung ganito kasi mas madaling mag-screw. Madaling magpagkasimbol ka, madali kasing hawakan, walang wire. So, di material lang siya, walang sagabal. So, maganda yung pagka-screw natin, di tayo mahirapan. Kasi mas magaan, mas maliit, madali itukot-tukot. Kung meron kang cordless na ganito, kung anong brand niya, mas maganda. Siyempre, mawala yung metro, iswala, at kung may makulang ka, mas maganda. Para pag dikit ng mga ganito, join na ganito, bago mo i-screwan, yan, kaklaman mo muna bago natin i-screw para pantay talaga bago i-screw, para hindi kagalaw. So, importante din yung mayroon kang plug, no? So, yun lang naman ang importante na gamit. Mayroon kang barina, pang-cutting, circular, at saka mga clamp ng ganito, at saka siyempre mga manual tools, eskwala, kailangan yan, lapis, no? Yun natin ito yung lapis, wala dito yung lapis. At saka yung ganito mga panghasa. So kung magsimula ka pa lang nito, ito yung panghasa sa pag mag-laminate ka, ito yung gamit na panghasa, pagkatong sa gilid. Kung wala ka pang ganito. Pero kung may extra budget ka na, ito yung secondary na, kung usapan natin secondary na mga tools. Ano ba kailangan kung talagang may budget pa? Mas maganda kung bibili ka rin ng ganito, trimmer, o di kaya ito. Ito kasi yung router na to sa mga design, no? Kailangan talaga ito sa mga pag-design ng mga hand probe. Trimmer para sa pag-cutting ng mga laminate. Meron tayong video nito sa gamitin to. Meron tayong video, panoorin itong video na to. Ito kasi pinakaharap natin, gusto ko talaga maganda yung pinaka-cutting. Ayaw kong puting bilog. Kasi ito, dahil laminated yung kabila, hindi natin pwedeng katingin ng gano'n. Kaya gagamitin natin ngayon ay itong trimmer. Tingnan natin yung quality niya. Kung i-trim natin ito, kung wala ba siyang basag-basag.
Yan. Kung paano gamitin. Mas madaling mag-cutting kaysa mano-mano. Siyempre, kung wala ka nito, pwede na to. Yan, kung meron ka pa extra budget, isa rin sa secondary na mga tools na dapat mong bilhin ay itong ganito na makina. Ang tawag namin ito ay banding machine. No? Ito yung nag-aging sa nito. Kasi itong board na to, pag kinakating natin to, laminated, no? Laminated na rin. Pag kinakating natin to, siyempre kahoy, bagay tayo kahoy. Ito yung didikitan natin ng X-band ng ganito. Ito yung materials natin. Yan. Ito yung didikitan natin dito. Gamit ang makinang to. Kung gusto nyo mapanood kung paano gagamitin ang makina na ito, hanapin nyo lang sa aking channel ang video na ito. Yung ito, pag-usapan natin ito ang aming X-bander. Kung paano na ba kami mag-ibig ng isang gamit lamang ito portable X-bander. Pero kung wala kang X-bander machine, pwede naman mano-mano. Pwede yung gagamit ka lang. Bote lang ng soft drinks, pwede na. Meron tayong ginagawang video dyan. Bago rin yung itong video na to. Pwede tayo ng mano-mano. Pero sa mabilis na paraan. Kung wala ka ganito, ito yung sagot. Bale, gagawa tayo ng contact cement applicator. Dalawa ang gagawin natin. Isang male at saka isang female. Meron ditong adjustment. Pwede nyo higpitan para sa manipis na pag-apply ng contact cement. Pwede nyo luwagan para sa makapal. Tapos, hila. Yan o. Ang likod, malinis. Yan. Buti na ng soft drinks. Sapat na. Kung wala kang X-bander machine, kasi ang X-bander machine medyo may kamahalan din, no? Mga 14, 12 hanggang 300,000 pata. Huwag yung mga fully automatic na talaga na X-bander, so may kamahalan. Pero pag wala, soft drinks lang, libre yun. Kung marami ka mapupulot sa mga basurahan, buti lang ng soft drinks, gawin mong ganito, may X-bander ka na. At maganda rin ang kalabasan. Wala rin pagkakaiba sa makina. Maganda rin. Basta maganda lang yung pagkagawa, maganda rin kalabasan. Tapos, isa din sa mga tools na dapat mobilhin, secondary ito, jigsaw. Ito kasi yung mas mabilis kasi ito gamitin. Pag halimbawa ito, ilalagay natin yung lababo kasi maglagari ka. Tapos pag ikot ng gano'n, hindi mo maikot yung lagari. Ito. Para mas mabilis ang pagkating sa mga ganong butas, no, lababo. Ito naman para sa mga pader na may bubutasan, no? Halimbawa yung mayroong hod na ilalabas. O di kaya minsan kasi yan, minsan kasi meron tayong mga project na mayroon ng existing cabinet, no, konkreto, kailangan tutibagin. So package na yon para hindi na para isang contractor na lang, isa na lang kausap ng may-ari, para isa na lang yung gagawa, hindi na iba-ibang tao yung kausap, tayo na rin tutibag nun. So pagtitibag natin, para mas mabilis, para hindi masyadong kung gawin ting maso-maso, no, yung maso gagamitin. Mas magayin ang kung meron tayong ganito. Chipping gun. Huwag naman yung jackhammer kasi tapos na yung bahay, masyadong malaki yan. Pag-demolish na talaga yun ng mga building. Ito lang, chipping gun lang, sapat na para pag-demolish ng mga existing cabinet. May iba-ibang talim, no? Yan, dapat meron tayong mga talim na gano'n. Dagdag ko lang din pala, importante din pala, meron tayong mga iba't ibang klase ng talim, magbutas. Partner yan dito sa barina. Siyempre kung may barina ka, dapat may mga talim ka. Tapos ito, meron tayo itong natalim, no? Ito yung talim na to, yung isasalpak ko sa barina na pangbutas namin dito sa consulting juice yan. Kaya maganda yung butas, napapansin nyo yung butas niya, yan, maganda dahil dito. Tapos, may lang din kung meron ka rin ganito, yan, yung tawag dito ay nail gun, pneumatic nailer or nail gun. Para sa mga backing, no? Yung backing kasi merong hindi na sinalpak, yung tapal na lang. May mga kabinet kasi na di na kailangan lalagyan ng rabbit. Bali, itatapal lang. Ito yung mas mabilis. Halimbawa, mayroon ka kailangan pakuan, ito yung pampako. Mas mahirap to kaysa mano-mano magpako ka. Ang tawag namin ito ay nailer o pneumatic nailer. Kaya lang, pag meron kang ganito,
Kailangan mo rin ng compressor pag meron kang ganito. Kasi pneumatic nga siya, kailangan talaga ng hangin. Pero meron naman siyang mga nailer na hindi siya kailangan ng compressor. Ito yung electric nailer, no? Gaya nito. Ito yung di na kailangan ng compressor, no? Pero meron din tong mga disadvantages. Meron akong ginawang video nito. Panoorin nyo na lang at kayo na magkumpara kung alin yung mas maganda. Electric nailer o yung pneumatic nailer na kailangan pa ng compressor. Napapansin mo, marami kaming cordless tools, no? Kasi mas maganda kasi gamitin to. Pero hindi ka nagpalipit ng talim, halimbawa, mabilis ang trabaho, kailangan may countersunk. Yung mga pinag-scroll kasi na kagaya nito, pina-countersunk na namin yan. Pagkatapos countersunk, saka natin i-screwhan. Pagka-screw, saka natin lalagyan dito, cover. Screw top. Para di makita yung screw. So, yun yung mga tools natin, no? Ito yung mga tools namin na mga ginagamit sa pagmumudilar. Maliban sa yung may malalaki tayong makina dyan. Ito sapat na. Hindi naman din kami kalakihang modular cabinet maker na talagang malaki, no? Maliit lang din. Pero yung quality naman, same quality lang din sa may malalaki makina. Yun nga lang, sa mass production, pag maramihan talaga, pag wala kang masyadong malalaki makina, medyo mabagal ang paggawa pag wala kang masyadong malalaki makina. So, yun lang. At sana nagustuhan yung video na to. Meron kayo nakuha. Sa nagbabalak pasokin yung mga gandang trabaho, negosyo, pasokin yung modular cabinet maker. Sana may nakuha kayo idea kung anong mga kailangang mga tools na unahin nyo pagbili. So ano yung pinaka basic tools. So ito, no, circular o di kaya table saw, barina, tapos kung may cordless ka mas mahinam, tapos nasa ng ganito. Kaya tulak muna to, tulak muna trimmer. Kung medyo alangan sa budget ito. So, yun. Hindi ka na magsimula ng modular cabinet maker. Kung may maliit yung pisto, hindi ka na gagawa ng modular cabinet. Kaya yun lamang po. At sana nagustuhan yung video na to. At kung nagustuhan nyo, pag-like na lang, share, at saka sa mga baguhan na hindi pa nakapag-subscribe na ating channel, pag-subscribe na lang. At hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye po sa mga talaga. Boss, saan ka pupunta? Kinalat mo yung tools tapos di mo ako tulungan magligpit.